Imbag na aldaw yapo, agyaman naklaon unay, nga once again nabigyan ako ng opportunity tapno makasao kanyayo or makashare tata kanyayo. Ah, sa mga hindi nakakakilala po sa akin, siya ni Kabakang Arnel Corpus. Actually ang lula ko po ay taga Sison, Pangasinan. So, even though pinanganak kami sa Mindanao, so nga amo milatag sa o ito Ilocano, gapo ngamin ta daapong ko, ket nagapudamat iti Luzon, ket nakasangpet da ijay Mindanao AD 1936. So, tatangal daw apo, kayat ko nga i-share kanyayo ket kasla iti pinaka essence iti more than 30 years kon nga agtartaraken ken agpakpakan iti baka. So no makita nyo ito experience ko, adamat nasurok 10 years nga experience ko iti panagtaraken ken pinagpakan iti baka ditoy Australia ken 20 years ita Pilipinas. Isu apo sapay ko mga tatangal daw ikandak iti chance nga i-share ko kanyayo no kasano daytoy nga experience ket mabalin met nga magamit yo ita Pilipinas. So tatangal daw apo ti kayat ko nga i-share kanyayo ket tungkol iti pinakasimple nga prinsipyo nga no maawatan tayo ket mabalin nga ah, ma-improve tayo iti panagtaraken ken panagpakan tayo iti baka. So, ang prinsipyong ito po ay pinamagatan po nating hindi baka ang pinapakain, ang mikrobyo po. So, bago po tayo pumunta diyan ay gusto ko pong i-share sa inyo ang isa sa aktuwal na ginawa po natin kung bakit po kami ay mayroon namang konting kredibilidad para po makapagturo sa inyo. So, hindi lang po yung taon ng ating experience ang ating gustong i-share sa inyo, pero yung aktual po na baka na aming napataba. So, in this particular slides ay gusto ko pong ipakita sa inyo ang isa pong baka na hindi po malayo sa puso ni Secretary Manny Piñol. Bago ko po makalimutan, gusto ko pong pasalamatan si Secretary Manny Piñol at ang kanyang team na talagang nagsusumikap, Apo, na mabigyan ng magandang laban ang ating mga magsasaka sa Pilipinas. At maswerte nga po kayo dyan sa Umingan dahil nandiyan po ang team ni Secretary Manny Piñol para po ay mapag-aralan po natin ngayong araw kung ano po yung mga bagay na pwede pong mapaganda ang ating kita at para din po yung ating mga anak or yung ating mga kaapu-apuhan ay maiahon po sa kahirapan. So, ito nga po, itong baka na to ay sa kapatid po mismo ito ni Secretary Piñol na siya po yung dating mayor po ng Mlang North Cotabato. At kung papansinin nyo nga po dito sa slide na to, ay nilagay ko mismo yung post po ni Mayor Joselito Piñol na patunay po na yung baka na yan ay sa kanya at sa post na po ngayon ay nag-update po siya. Noong 92 days po yung baka niya at dumalaw din po siya farm. So, ang kwento po ng baka na to ay dumating po to sa amin noong March 22 at nasa 390 kilos lamang po ito. At ito pong baka na to ay isang napakagandang Brahman bull na nanggaling po sa isang magbabaka, prominenteng magbabaka sa Cotabato. Pero ang nangyari po dito ay napabayaan po ito ng caretaker ni Mayor Piñol at eventually nga po ay bumagsak po yung kanyang pangangatawan. Dahil ang nangyari po dito ay parang pinakawalan lang po ito sa ilalim po ng mga palm tree plantation. At marami pong damo doon. Pero throughout sa lecture na to ay papaliwanag ko po sa inyo na yung damo po kahit gaano pa yan karami o gaano pa yan ka-green
ay minsan po ay hindi po nagiging effective para po mapataba natin 'tong baka na 'to. So 'tong baka na 'to maraming nagsasabi baka inedit po namin, wala po kaming ginawang edit po diyan. At lalong-lalong wala din po kaming nilagay na hormones, wala pong shortcut diyan. Yan po ay disiplina. So kung makikita niyo po ito after 101 days, 'tong baka po ni Mayor Piñol ay, tumimbang na po ng 720 kilos. So very unusual po 'to mga, kababayan, kakabsat, dahil ang baka na po na 'to ay, tumubo po ng 3.27 kilos araw-araw mula nung dumating po sa aming farm sa Pulumulok, South Cotabato, hanggang nang ito po ay, aming nilabas at, bininta. So, kung bakit po ito, tumubo ng 3.27, yan po yung mga, sistema na gusto naming i-share sa inyo ngayong araw at sana nga po ay, pagbigyan niyo po kami at, makinig po kayo, lista po kayo para po, sabay-sabay po nating, ah matutunan kung ano po yung, alternatibong paraan. Bakit ko po sinasabing alternatibo? Dahil, yun nga po, kung may ganitong potensyal ang ating mga baka, bakit maraming baka sa Pilipinas ang mabagal tumaba? O kaya dito po sa ating susunod na slide ay, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga nakasanayan po natin sa bukid. Again, hindi po natin 'to ginagawa para po manisi. Ako din po ay isang anak po ng magsasaka at ganito rin po yung aking kinagisnang practice na ginagawa po ng aking, ama, ng aking, papang noong, ako po ay, bata pa. Ganito rin po siya mag-alaga ng kalabaw, kung saan ay, damo lamang po ang pinapakain. At, sabi ko nga po, eventually ay idi-discuss ko po sa inyo kung ano po yung kulang, kung damo lang po ang ating, pinapakain. At ang pangalawa po diyan ay hindi po pare-pareho ang ating, pinapakain sa ating, baka. Pero mga kabaka, gusto ko pong i-share sa inyo na haan laeng nga baka iti, ah nga applicable daytoy nga sistema. Mabalin met nga gamitin nyo jay kalding, jenwang, ken ijay karniro yo. So, no maadal tayo tatta aldaw, daytoy nga sistema, ket ton agawid kayo ton bigat or ton malem, mabalin nyo nga sigod nga gamiten para iti mga ruminants yung alaga. Baka, kalabaw, karniro, at saka kambing. So, ganon din po yung mga hayop po na yan ay hindi po enough na damo lamang ang ating ipapakain. At, sa bukid nga po, hindi po pare-pareho ang pagkain. Bakit ko po nasabi yan? No iwayway yo DJ baka yu tatangal daw. Mabalin nga iwayway yo ijay area kung saan ay, pinagharbisan po ng palay o pinagharbisan po ng mais. And then, sa susunod na araw po, 'pag wala na po yun, ay maghahanap uli po kayo ng bagong pastulan. So ang tanong ko po sa inyo, dayjay ruot nga kinnan na idi kalman, the same ba doon sa damo na kakainin nila ngayon? So yun po yung tanong ko sa inyo. Dahil sigurado ang sagot po niyan ay hindi. At kung pareho pong damo yan, ang pangalawang tanong ko po sa inyo, yun po bang damo na kinain niya kahapon at yung damo na kakainin niya ngayon, pareho po bang edad? Dapat po ay maintindihan po natin na yung damo kahit parehong klase po yan, 'pag magkaiba po ng edad noong hinarvest natin yan o kung nung pinakain po natin sa ating baka, ay magkaiba na po ang kanilang nutrient composition. So, importante po yan. At, isa pa po sa nakasanayan po natin sa bukid ay ang pagkukulang po natin sa tubig. Alam niyo po mga kabaka, halos 60 or nasa 60 na litro po ang, iniinom ng isang baka sa isang araw. So tanong ko po sa inyo, ilang container po ba ang napapainom ninyo sa inyong baka? O kaya baka naman po nainuman lang ng konti at natapon at hindi na po natin dinagdagan. So napakahalaga po ng tubig para po sa nutrition ng ating mga baka.
So, ah, so sa bukid, marami po diyan na napapainom lamang po kung kailan po uuwi na po sa kanilang kural ang mga baka para po sa pagbalik para po sa gabi, para hindi lang po ito manakaw. Kaya inuuwi po natin sila. At higit nga po sa lahat, yung biglaang pagbabago ng pagkain. So nakasanayan po natin sa bukid, damo lang ang pinapakain, hindi pare-pareho, kulang sa tubig, at biglaang pagbabago ng pagkain. So mga kabaka, tulad nga po ng sinasabi ko, hindi po ito kasalanan natin. Ito po ay dahilan dahil wala pa pong nagbibigay sa atin ng alternatibong solusyon kung paano po natin tamang pakainin ang ating mga baka. So may dalawang sistema po. Tulad po ng sinabi ko kanina, ah, yung isang sistema po, yung nakasanayan po natin, pakain lang tayo kapag may oras. Pabago-bago ang pagkain, kulang sa tubig, at walang routine. Meron naman pong alternatibong sistema. Yan po yung gusto nating i-share sa inyo ngayon. Number one, parihong oras ng pakain, tuloy-tuloy na tubig, at consistent na pamamahala. So, yan po yung unang paraan na gusto po nating i-share sa inyo. By the way, mga kabaka, itong mga baka po na nakikita po ninyo, yan po ay sarili po naming alaga. Kaya po kami very confident na mag-share sa inyo dahil napapakita po namin, kung pansinin po ninyo, ijay farm mi ket nuang mila tigam gamitin mi nga hakot ng pagkain ng aming mga baka. So manual feeding lang din po kami. Kalabaw po ang humihila sa aming kariton at sa 200 po na baka po namin ay 16 man hours lang po. Ibig sabihin, isa't kalahating tao lang po ang kailangan po namin para po ma-manage yung buong sistema. Kasama na po dyan yung pakain, yung paglilinis po ng tai, paglilinis po ng tubigan, kung kinakailangan pag dumating yung pagpo-process po, pag inject ng purga, pag inject ng vitamins. By the way, isang beses lang po kami mag-inject ng purga at vitamins sa aming mga baka. Ito ay pagdating lang po nila sa aming farm, yung tinatawag po naming induction process. So, pagdating po ng baka sa aming farm, ay pagbaba po sa truck, ang ginagawa po namin ay kinukunan po namin sila ng timbang, nililista po kung ano yung mga records na dapat ilista, at nilalagyan nga po natin ng pamurga. So kami po, baka magtanong po kayo sa open forum, sasabihin ko na po, ang ginagamit lang po namin ay ivermectin bilang pamurga at vitamin A, D, E naman bilang pandagdag supplemental vitamins. At napakahalaga po na i-inject po natin ito sa lieg. Hindi po maganda na nag inject po tayo sa bandang puwetan dahil pag nagkaroon po ng pagkakataon na ibenta po natin itong mga baka na to at minsan po nagkakaroon po ng residue at napakamahal po na karne ang perna. Kaya ang ina-advise po natin, doon po natin i-inject sa bandang liigan. So ngayon, ulitin po natin ang tanong. Sino ba talaga ang kumakain ng damo? Ang baka po ba o ang mikrobyo? So ulit, itong baka po na to, makita po ninyo, yan po ang kanyang mukha noong dumating po siya sa aming farm. Yan po yung kanyang day 1. At makikita po ninyo at day 70 ay nagbago na po yung kanyang itsura. So wala po kaming ginagawang mga intervention dyan na katulad ng paglalagay ng hormones. Ang ginagawa lang po namin ay maayos na sistema na yun nga po ang gusto naming i-share sa inyo ngayong araw. So bago po yan, ay gusto ko lang po i-discuss sa inyo kung ano po ba ang nangyayari sa ating baka mula po sa pagkain niya ng damo hanggang sa ito po ay magiging kanyang paglaki. So, kung titingnan po natin, dito makikita po natin kung ano po yung nangyayari
sa loob ng katawan ng baka. Kapag kumain ang baka ng damo, hindi po ito diretso nagiging laman ng baka. Mayroon po itong mahalagang proseso na nangyayari sa loob ng kanyang tiyan. So una po, nagsisimula ang lahat sa bibig. Of course, no manganda jay baka tayo. At dito, ngumunguya ang baka at nahahalo po yung damo sa kanyang laway. Ang laway po, mga kababayan, ay napakahalaga po dahil ito po ay tumutulong upang manatiling maayos ang kondisyon ng rumen. So, pagkatapos po, pupunta po ang pagkain sa rumen. Ito na po yung unang tiyan ng ating mga ruminants. No mangmangan tayo ti papait, kat dajay tiyan po ang isa po sa hinahalo po natin, ay ito po yung unang tiyan dahil ang baka po ay apat po yung kanyang tiyan. Ang rumen po ay parang fermentation tank. Malaki po ito at dito nakatira ang bilyon-bilyon na mga mikrobyo katulad po ng bacteria, protozoa, at fungi. I-explain ko po yan ng mas maigi later on kung ano po yung role ng bawat isa po sa kanila. Sila po ang tunay na nagtatrabaho upang tunawin ang damo. So again, haan nga dayjay baka iti mangtuntunaw iti ruot. Ito po yung bilyon-bilyon na mikrobyo na sila po yung nagtutunaw. Sa prosesong ito, gumagawa sila ng energy para sa baka. At yung energy na po yan nga po yung magiging tubo po ng ating mga baka. So, sa katunayan po, halos 60 to 80% ng energy ng baka ay galing po sa rumen fermentation. So, sabi ko yan po yung unang tiyan. So, pagkatapos po ng rumen, ang pagkain po ay pupunta po sa reticulum. Ang trabaho po ng reticulum, siya po yung magsala ng pagkain. At kapag malaki po ang piraso ng pagkain, binabalik po ito sa bibig para nguyain po muli. Ito po yung tinatawag po natin na chewing the cud. No makita yung mga kakabsat, no agin inanadayjay baka tayo ket agngal-ngal-ngal, agngat-ngatingat. Isu dayta ti pinakaimportante, taga po gamin no nagapu rumen ket mapan ijay reticulum, no medyo atidog pay dayjay kanen ti baka, isubli na, ijay ngiwat na, ken ngal-ngalen na. Tapno malaokan manen iti laway, iti katay, tapno agsublimanen ijay rumen. So, kasta mga kabaka iti sistema na isu importante nga no agaramid tayo for example iti silage, ket importante nga han tayo unay nga dudugen dayjay silage nga aramiden. So, actually alaat nga opportunity daytoy tapno i-guide kayo no kasano iti panagaramid iti eksakto nga silage. Diyay mga dabduma tayo nga mga kailyan nga hampay makaawat no niya ti silage. Ti silage apo ket isu daytoy dayjay green nga ruot or crops nga kas mais, napier, wenno sorghum nga harbisen tayo nga green pay tapno ma-preserve tayo dayjay nutrients na. So, ang katulad po ng sorghum, ito po ay nasa around 70 to 90 days na window para po mahuli po natin yung kanyang proper nutrition at i-preserve po natin. At ito pong silage, pag tama po ang pagkagawa, kahit po abutin po ng 5 taon ay hindi po ito masisira. So isipin po ninyo kung mayroon po tayong silage sa likod ng bahay po natin, at kahit pa mag-drought, wenno bagyo, han tayo madanagan nga awan tipakan tayo di hayop tayo. Gapu kay adda ti silage tayon. So again, sa paggawa po ng silage, simpleng-simple lang po ang paraan. 4 lang po 'yan. Ang unang-una po diyan ay tamang moisture content o tamang dry matter. Sa isang tanim po, laging 100% po diyan. At ang isang part po diyan ay yung tinatawag po nating moisture content
or yung kanyang tubig na part ng damo or ng mais or ng napier or ng sorghum at ang sa kabilang side naman po niyan ay yung tinatawag po natin na dry matter. So, ang silage po ay kailangan po natin medyo basa. Kaya kung titingnan po natin, ang ideal po na dry matter diyan ay around 30 to 35%. Pero acceptable na po katulad po ng Napier na ang dry matter po ay 25. Kanya lang po gusto po natin na yung dry matter po sana natin ay medyo mas mataas para po yung economics po niya, lalo na po pag bumibili tayo, ay makuha po natin bilang tayo po yung nag-aalaga ng baka. So again, ang dry matter po is 25 to 35%. Ang ibig sabihin po niyan, ang moisture component po niyan, ang tubig po niyan sa tanim ay nasa 65 to 75%. So medyo nabasa pa apo. Tapno gamitin tayo DJ moisture na ijay fermentation process. So number one is correct moisture or dry matter. Number two is correct cut. So importante po cut. Haan po na hindi po pwede na ang gamitin po natin ay strider. Maaari po ang iba po sa inyo ay merong chopper pero tinatawag po ninyong strider. Ang totoo po niyan, ang kailangan po natin sa silage making ay chopper. So kailangan po yung cut po natin is 3/4 to 1 inch. Haan nga hindi masyadong napino, hindi rin po masyadong mahaba. Bakit gusto po natin ang 3/4 to 1 inch? Kasi nga po, ang sinasabi ko kanina sa rumination, kailangan po natin yung mahahabang particle. Kaya sa rumination, dinidiscourage din po natin yung pagbababad ng pagkain or paghahalo ng tubig. Dahil nga po, gusto po natin yung fermentation ay mangyayari po sa rumen. Hindi po nangyayari na bago po natin ilagay yung pagkain ng ating mga baka. So may mga followers po tayo, yung copramil po for example, ay binababad po nila sa tubig. Kami po personally ay hindi po namin ini-encourage yun. Dahil ang gusto po natin ay yung copramil, for example, ay dapat po tuyo po na pupunta sa rumen para doon po magkaroon ng fermentation. So balik po tayo sa silage. Pag sobrang iksi po, ay pagdating po doon sa may reticulum, siyempre didiretso na po ito sa umasom at hindi na po nagkakaroon ng chance na mag-produce po ng panibagong saliva o laway yung ating mga baka. Samantala, pag medyo mahaba po yung cut niya, ay ibabalik niya po ito. At yung pag-chewing the cud nga po, yung pagngangat-ngat ay napakahalaga po yan para po ma-maintain po natin yung anaerobic environment ng ating rumen kung saan para ma-maintain po yung ating microbial population. So yun po. So 3/4 to 1 inch. Pag mas mahaba naman po dyan, ay mahirapan po tayong gawin yung number 3, yung compaction. Ito po yung pinakamahalaga. Marami pong nagsishare na dapat po ay gumamit po tayo ng vacuum cleaner. Hindi po totoo yan base po sa aming experience. Kasi yung vacuum cleaner po, pag hindi po natin ito kinumpak, nuhaan tayo nga sinidsid apo, kailangan po sidsidin tayo, dajay silage tayo, tapno, maikat tayo dajay angin. Ijay mais, wenno napier, wenno sorghum, wenno grass nga aramidan tayo nga silage. So kung iba-vacuum lang po natin, ang nangyayari po diyan ay pansamantala lang po natin nahihigop yung hangin. Within few minutes po ay babalik po yan pag hindi po natin sinadsid. So apo, importante nga sidsidin. So again, number one is yung tamang moisture or dry matter. Number two is yung tamang tadtad. And number three is yung compaction. Ito po yung pinakamahalaga. Yung compaction po ang pinakamahalaga sa paggawa ng silage para maging anaerobic po ito, para wala pong hangin. At ang pang-apat po dyan ay yung sealing. So tatakpan lang po natin. Maaari po kayong gumamit ng makapal na plastic, maaari po kayong gumamit ng drum, maaari din po kayong gumawa ng bunker, lalong-lalo na po kung ang inyong location ay nasa isang lugar lang. Napakaganda po na bunker lang po ang inyong gamitin para po sa inyong silage storage. So, balik na po tayo doon sa reticulum.
So kaya nga mahalaga yung tadtad. So yung mga pino po 'pag, nangat-ngat na po uli, babalik na po uli yan doon sa, reticulum. Yung mga pino po ay pupunta na po sa umasum. At ang umasum po ay parang, pinipiga ang pagkain. Dito tinatanggal yung sobrang tubig at inaabsorb ang ilang minerals. And then kasunod po niyan, punta na po yan sa abomasum. Ito na po yung tinatawag po natin na tunay na tiyan. So kung sa tao na po, ito na po yung tiyan at dito po gumagamit ang katawan ng baka ng acid at enzymes tulad din po ng tao. Pero tandaan po ninyo, ito, paalala ko po ulit, ang tao, ang baboy, ang manok ay iba po ang kanilang digestive system compare po sa baka, kalabaw, kambing at saka karniro. Kaya huwag po nating pakainin na parang baboy yung teknik sa mga ruminants po natin. Dahil iba po sila, iba po yung kanilang digestive system. Ayaw po nila ng basang pagkain. Ang basang pagkain po ay wala pong bilang sa pag-aalaga ng baka, kalabaw, karniro at saka pagkain. Dahil kahit kanino po kayo magtanong, dry matter po ang kailangan. Ang dry matter po, dyan po nanggagaling ang lahat ng nutrients na kailangan po ng ating mga baka. So, sa umasong po, ang mga mikrobyo po na pumapasok po sa umasong ay nagiging microbial protein. At ang microbial protein din po ay nagiging source po ng ating mga baka para po sa kanilang paglaki. Pagkatapos po niyan, ay pupunta na po ito sa small intestine. Ito ang bahagi kung saan ay inaabsorb ng katawan ng baka or ng kambing, ng kalabaw o ng karniro ang mga nutrients. At dito pumapasok sa dugo ang amino acids, energy, vitamins, at minerals. Ito ang ginagamit ng katawan upang magpalaki ng muscle at madagdag ang timbang. So pagkatapos po ng prosesong ito, ay siyempre pupunta na po yan sa large intestine at nagiging manure na. So yan po yung proseso, mga kabaka, kung paano po ang damo ay nagiging pagtaba or paglaki po ng ating mga baka. So again, hindi po ito katulad ng baboy na kung yung baboy ay pinakain mo po ng protein, yung protein na yun mismo ay na-absorb po. So, at paalala po sa mga kababayan po natin na nagpapakain po ng pagkain ng baboy sa kanilang mga baka. Be careful lang po tayo mga kabaka dahil meron pong mga ingredients na hinahalo po na legal po siya para sa mga baboy at manok pero hindi po ini-encourage na gamitin po sa mga baka. Yun po yung mga tinatawag na restricted animal materials kung saan kasi katulad po dito sa ibang bansa, katulad po dito sa amin sa Australia, yung dugo ay hindi po yan kinakain ng mga tao. At yung mga buto po ay dinidebone na po nila yung kanilang mga karni. Yan pong dugo, yan pong buto ay ginigiling po yan at yan po ay binebenta para panghalo po na pagkain ng baboy at saka manok. Yan po ay bawal po sa mga baka dahil yan po yung nagiging sanhi po ng mad cow disease kung saan ay maari pong mabaliw yung ating mga baka dahil nakakakain po sila ng feed ingredients na nanggagaling din po sa hayop. So anything po na galing sa hayop ay bawal po para sa ating mga baka. So kung gusto niyo pong bumili ng feeds, siguraduhin po niyo na ito po ay ruminant feeds. Hindi po siya feeds ng baboy or ng manok dahil yan po ay tulad ng sinabi po natin ay magkaiba po ang kanilang digestive system. So, again, hindi po kailangan na gagawin po nating lugaw yung pagkain. So, at ang isa po dyan, habang naalala ko po, yung paggagamit po ng asin, pag ang asin po ay sumubra na po sa 3 kutsara kada baka isang araw, yan po ay pumipigil na po sa appetite ng ating mga baka. At pag hinahalo rin po natin yung asin sa tubig, ang nangyayari po niyan mga kabaka, mas iniinom na po ng baka yung tubig.
At dahil po sa dami na po ng tubig, nawawala na po yung kanyang gana na kumain po ng damo or ng concentrate dahil nga po napuno na po yung kanyang tiyan. Kaya minsan, nakikita po ninyo, yung inyong mga baka ay malalaki yung tiyan, kanya lang po napakabagal pong kumapal yung kanilang pigi or yung kanilang pirna. Dahil nga po, yung laman po ng kanilang tiyan ay puro tubig, wala na po yung nutritious na pwede nating ibigay. So, while nandiyan po tayo, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo mga kabaka na dalawang uri po yung pagkain ng ruminants. Ang una po dyan yung tinatawag po nating raw feeds. Yan po yung natural nilang pagkain, yan po yung damo. Or yung mga silage nga po na mais, napier at saka sorghum. Ito pong raw feeds component ay pwede po nating ipakain ito 100%. Wala pong problema dyan. Yung pangalawa po ay yung tinatawag po nating concentrate or yung sa Pilipinas, madalas po na tinatawag nating feeds. So ito pong concentrate, actually kami po, hindi po kami bumibili. Kami po ay gumagawa. So katulad po sa amin ngayon, ang ginagamit po namin, normally ay copramil at saka rice bran at saka micro-ingredients. So at any given time po, ang binibigay po namin pagkain ay 20 kilos po ng silage na sorghum at saka 2 kilo po ng copramil at saka 2 kilo po ng rice bran plus micro-ingredients. Ito nga po yung asin at saka limestone at saka yung vitamin trace minerals. Sa ngayon, ginagamit po namin ay yung sorghum po ni Secretary Manny Piñol at saka palm kernel cake. So, binabagay lang po namin base po sa presyo at base po sa nutrient requirements. So, mga kabaka, hindi po pwede na puro concentrate lang ipapakain po natin. Dapat bawat pagpapakain po natin ay lagi pong magkasama yung raw feeds at saka concentrate. So, i-discuss ko po yan later on. So, again, gusto ko pong pakita sa inyo itong isang slide. So, ulitin lang po natin mula po sa damo. Yung damo po ay kakainin po ng microbes at yung process na yan ay mag-create po ng fermentation at pag na-ferment na po, pagdaan po mula rumen hanggang po sa small intestine, nagpo-produce po yan ng energy at yan po ay nag-recreate po siya ng growth. So, yan po yan. At again, yan po ay isa po sa mga baka po namin na makikita po ninyo ang kanilang transformation mula po sa day 1 hanggang sa day 70. So, sarili po naming baka yan. So, again, sinabi nga po natin, bilyon-bilyong mikrobyo ang nagtatrabaho para po i-break yung nutrients. So, ano-ano po ba yung mga yan? So, tulad po ng sinabi po natin, andiyan po yung bacteria, andiyan po yung protozoa, at yung fungi. So, yung bacteria po, yan po yung pangunahing trabahador. Ang bacteria po ang pinakamarami sa rumen. At ito po ay mayroon po tinatawag na fiber digesting bacteria kung saan ang bacteria po ito ang sumisira sa fiber ng damo tulad ng cellulose at hemicellulose. Kung wala sila, walang silbi ang damo sa baka. So tandaan po natin, pag wala po yung fiber digesting bacteria, wala pong silbi ang damo sa baka. So, ibig sabihin, kumakain lang po ng damo yung ating mga baka, pero hindi po ito nako-convert dahil wala po yung fiber digesting bacteria. At ang isa po dyan ay yung starch digesting bacteria. Ito naman ang bacteria na nagpo-process ng mga pagkain tulad ng mais, darak, or yung iba pang concentrates na mayroong starch. Ginagawa nila itong energy sa pamamagitan ng fermentation. At ang pangatlo dyan ay yung protein digesting bacteria. Ito naman ang mga bacteria na nagpo-process ng mga plant protein at saka iba pang nitrogen sources at ginagamit upang bumuo ng bagong microbial cell. So, una po bacteria, pangalawa ay yung protozoa. Ito naman po ang taga-control ng fermentation. Ang protozoa ay mas malalaki kaysa bacteria. Ang trabaho nila ay ganon din, kumain ng starch at kumain ng bacteria. Opo.
sila din po yung kumakain doon sa bakterya para po pabagalin ang fermentation. Kasi 'pag marami na po yung bakterya ay, bumibilis po yung fermentation at yan po ay, kadalasan po nagiging resulta po ng acidosis. So, mahalaga po ang protozoa para makontrol po ang, pagiging, acidosis po ng ating mga baka. Kaya ang protozoa ay parang shock absorber po siya ng rumen. At ang pangatlo po diyan ay yung fungi. Ang fungi naman po ang tagabasag ng matitigas na fiber. So ang rumen fungi ay tumutulong na madurog ang mas matitigas na bahagi ng halaman tulad ng matatandang damo, dayami, at makakapal na mga tangkay. Sila yung unang bumubutas sa plant cell wall at kapag nabuksan na nila ang fiber, saka papasok ang bakterya para tapusin ang fermentation. Parang sila yung unang mandurog ng damo sa loob ng rumen. So yan po yung problema natin mga kabaka. So kung hindi po natin alagaan ang ating mga mikrobyo sa loob po ng tiyan, pwede pong kain po ng kain yung ating mga baka, pero wala pong nangyayari kasi wala nga pong enough na microbial population. So, ang resulta po ng trabaho ng mga mikrobyo, kapag nag-ferment na po yung pagkain sa rumen, gumagawa po ang microbes ng BFA, yung volatile fatty acids. Ito ang pangunahing energy source ng baka. So tatlo po yan, yung acetate, propionate, at saka butyrate. So masyado pong technical yan. Hindi na po natin masyado pag-uusapan yan. Isa na lang po, tulad po ng sinabi ko, yung mga mikrobyo po at pag namatay po yan, ay nagiging microbial protein din po yung mga yan. So, yan po sila ay natutunaw at nagiging protina din po para sa baka. Ito nga po yung tinatawag natin microbial protein. So, mga kabaka, sa madaling salita, ang baka po ay kumakain ng microbes. So, yan po yung tunay po na proseso. Hindi po yung damo ang kanyang kinakain. So yung damo po ay kinakain po ng microbes at yung microbes po ang inaabsorb po ng baka para po maging energy at para po tumulong sa kanyang paglaki or sa kanyang paggawa ng gatas para naman po sa mga dairy farmers po natin. So again, kapag malusog po yung mga microbes po natin, maganda ang pagkain ng baka, mabilis ang kanilang paglaki, at mas maganda ang produksyon. So kapag nasira, titigil ang pagkain ng mga baka, babagal ang paglaki, at maaring magkasakit. So, ang energy at saka protina para sa baka, kung maayos ang microbial population po natin ay siyempre maganda at tulad nga po ng ginagawa po namin. Kaya very confident po kami na sa aming farm pag yung baka po ay pumasok ng 350 kilos, ito po ay nagiging 500 kilos po sa loob lamang po ng 100 days. So on average ay tumutubo po ang ating mga baka ng 1.5 kilo a day. So, ngayon po ay pag-uusapan po natin yung tatlong gutom ng ating mga baka. So, yung una nga po ay yung gutom sa energy o yung gutom sa enerhiya. So, kain po ng kain, pero kung yung ating pinapakain po ay kulang po ng energy, ay maring mukhang busog po yung ating mga baka, pero mabagal po yung kanilang paglaki. At ang pangalawa po dyan ay yung gutom sa mikrobyo. So, yung mikrobyo po, pag hindi po enough yung ating microbial population, ay yun again, nakikita po nating buhay yung ating mga baka, pero mabagal po yung kanilang paglaki dahil nga po kulang po sila sa microbial population. At ang pangatlo po dyan, hindi po natin masyado napapansin, ay yung gutom po sa tubig. Again, ang tubig po dapat mga kabaka, katulad po ng practice po namin ay 24/7 dapat available.
Kaya maganda po kung yung mga pina-fattening po natin ay nasa likod lang po ng ating bahay at lagyan po natin ng access na malinis na tubig 24/7 ah, po na available. So ibig sabihin po niyan, buong maghapon sa lahat po ng araw ay dapat mayroon pong available na malinis na tubig para po sa ating mga baka. Dahil kahit gaano po kaganda ang ating concentrate, kahit gaano pa po kaganda ang ating roughage, wala pong mangyayari dyan kung kulang po sa tubig. Sayang lang po. So kapag may isang gutom na baka or kapag may isang gutom na hindi natugunan, so siyempre normal yan, mabagal ang paglaki, mababang feed intake, at mahina ang digestion. So again, gusto ko i-take note po ninyo ang, itsura ng baka na yan dahil sa susunod na slide ay papakita po natin anong nangyari dyan after 80 days. So, ito na nga po, ah, ito po yung isa sa pinaka-importante na dapat po nating i-take note ngayon. Consistency. Yan na po yung baka na pinakain po natin kanina, yung mukha po nung sa first slide po natin, after 80 days. So, importante po ang consistency. So, ano po ang mga importante sa consistency? Oras, araw-araw. So, pag nagpakain po kayo ng baka, kung anong oras po niyo siya pinapakain sa isang araw, dapat gano'n din po siya araw-araw. Kami po sa Great Ark Farm, nagpapakain po kami alas 8 po ng umaga araw-araw. So, ang pagkain po na yan ay aabot po hanggang alas 6 po the following day. Yan po ang aming sistema. So, sa madaling sabi, 22 hours a day po dapat may pagkain ng ating mga baka. So, yan po ay combination po ng roughage at saka concentrate. So, ano pong gagawin? Tulad ng sinabi ko sa inyo, kung ang inyong pagkain po ay silage, 2 kilo ng copramil, 2 kilo ng darak, maaari pong 2, 3 kutsarang asin, 2 hanggang 3 kutsara ng limestone. Kung may nabibili po kayong vitamin trace minerals, maglagay din po kayo base sa label. Importante din po na hindi lang po yung oras. Ang isa pong importante dyan ay dapat nakahalo. Hindi po pwede na naka-layer-layer po yung ating pagkain. Hindi po pwede na sa umaga damo, sa tanghali concentrate. Hindi po pwede yan. Kasi ang tanong ko po sa inyo, pag sa umaga po ay damo po ang ating pinakain, ano po mangyayari doon sa starch digesting microbes po natin? Namamatay po sila dahil wala po silang almusal. So, yun po yung magiging problema natin. Pag binaliktad naman po natin, ano naman po mangyayari doon sa baka po natin na uh, fiber digesting? Wala din po, namamatay din po. So kaya dapat sa pag-aalaga po natin, dapat at any given time, kaya po ang tawag diyan is total mix ration. Ang total mix ration ay hindi na po kailangan may mixer. Tulad ng shinare po namin sa inyo kanina, kami po ay nakakariton lamang. Tiraramidon mi, ikabil mi DJ silage, tapos iparabaw mi DJ concentrate, and then palahin ilaok na sigod. Hindi pwedeng hindi nakamix. Dapat lagi pong nakamix. So yan po yung pinaka-importante po dyan. Dapat at any given time, dapat po ay nakamix ang ating pagkain. Hindi pwedeng layer-layer, hindi rin po pwede na iba yung almusal, iba yung pananghalian, iba yung hapunan. Bawal na bawal po yan dahil po mamamatay po yung porsyon ng ating microbial population. So ang dapat po natin gawin, kung ano po yung unang kinagat po ng ating baka, yun din po yung magiging mukha po nung kanyang last na kagat. So kung lalong-lalo na po katulad po sa amin, marami po kaming baka sa loob ng aming pen, hindi po pwedeng mag-layer-layer kami kasi po maaari po na yung mas matapang na baka. Kung ano po yung nasa ibabaw, yun po yung kanyang unang makakain. At kung ano lang yung kanyang tira, yun po yung kakainin nung medyo hindi po na matapang na baka. So magiging problema po niyan mga kababayan ay iba po yung nutrient na nakain po ng matapang at nung hindi matapang na baka. So ano po yung mangyayari doon sa microbial populations po nila? Mayroon pong namamatay dahil hindi po pareho yung kanilang nakain. So importante po yan. So importante po na dapat same time ang oras ng pagkain
at lahat po ng pagkain ay dapat nahalo. Walang layer-layer. Again, bawal na bawal po yung layer-layer. So, ang sunod po ay dapat kung ano po yung pinakain natin sa day 1 ng ating feeding period, dapat yun din po yung pagpapakain natin hanggang matapos po yung fattening period po natin. So ngayon mga kabaka, ang problema po natin dyan, paano po kung hindi tayo mag-silage? Hindi po magiging uniform yung forage consumption po nila. So kailangan po mag-imbak po tayo, especially po ng silage, dahil yan po ang pinakamahalaga na backbone po ng ating uh, feedlot or ng ating feeding foundation. So, yung routine po, yun po yung nag-stabilize. Kasi tuwing may pabago-bago pong uri ng pagkain na pumapasok po sa rumen, nagkakaroon po ng shock yung microbial populations po natin at namamatay po sila at yan po ang nagiging sanhi na mababa po ang ating performance dahil nga po pabago-bago po ang ating pagpapakain. So pari-parehong oras, pari-pareho ang uri at saka dapat pari-pareho din po yung dami. So kung kaya po nating sukatin kahit timba-timba lang, susukatin po natin. Pero may isa pong malaking bagay po dating dapat tandaan diyan mga kabaka. Tulad po ng sinabi ko, lalo po pag namimili po tayo ng silage, yun pong sabi ko sa inyo kanina, di ba, 25% dry matter up to 35% dry matter. Ang problema po natin dyan mga kabaka, kung hindi po tayo yung nagtatanim ng sarili nating silage, maari po na hinarvest nila ng mas maaga yung kanilang mais na binenta sa atin at ang dry matter po niya is 25%. Ang ibig sabihin po ng 25% dry matter mga kabaka ay sa bawat 10 kilo na pinapakain po natin, 2.5 kilos lang po yung nabibilang para sa baka. Dahil yan lang po yung dry matter niya. Ngayon, pag ang binili niyo pong silage ay 35% dry matter, ang ibig sabihin po niyan ay 3.5 kilos po na dry matter ang nakukuha natin sa 10 kilo. So parehong silage pero magkaiba po ang kanilang dry matter recovery. At kung binibili po ninyo yan ay diferensya po ng napakamalaking halaga. So kung gusto niyo pong tingnan yung computation niyan, i-plug ko na lang po, titingnan niyo po sa page po natin. Great Ag Farm ni Kabakang Arnel. Sa Facebook, meron din po kaming YouTube channel. So tingnan nyo po, ang dami na po nating pinost dyan at makikita nyo po doon yung computation po ng dry matter kung magkano po yung matatalo sa atin between ng 25% dry matter as against doon sa 35% dry matter. At makikita rin po ninyo doon sa page po natin kung paano po makuha, yung paano po mag-compute ng dry matter. So, ayan po. So dito naman po, ang pangalawa is, una po is consistency, ang pangatlo po ay balance. Tulad ng sinabi ko, dapat po lagi pong balance ang damo at saka ang concentrate. Hindi po pwede na puro damo lang dahil ang damo po ay kulang po sa energy. Lalong-lalo na po dyan sa Pilipinas kung saan ay hindi naman po natin inaabonuhan ng ating mga damo at ang resulta po niyan ay napakababa po ng protein at energy na nakukuha po natin. So consistency, pangalawa ay balance, ang pangatlo po ay yung adaptation. So hindi po maiiwasan na magkakaroon po tayo ng bagong pagkain. So ang gagawin po natin diyan, for example, sa silage na lang po. Mula po sa corn silage ay i-introduce po kayo ng sorghum silage. So for example, kung ang pagkain po diyan ay 20 kilos, ang gagawin po natin ay sa unang araw po, yung kung let's say ang old feed po natin ay 20 kilos na corn silage. Ang gagawin po natin, sa day 1 po, ang gagawin po natin diyan, babawasan po natin yun ng 5 kilo. Magiging 15 kilos po yung corn silage po natin at magbibigay po tayo ng 5 kilos na sorghum silage. 3 days. After 3 days po, tingnan po natin yung tae. Pag hindi po nagkaroon po ng super lambot na tae o kaya nagtatae, and then on the 4th day po, ang gagawin na po natin, 10 kilos na lang po na corn silage, 10 kilos na po na bagong sorghum na silage. 3 days,
'Pag hindi po nagtae, gagawin na po natin 5 kilos na lang po yung lumang corn silage and then 15 kilos na po yung bagong sorghum silage. 'Pag hindi po nagtae on the 10th day, 100% na po doon sa bagong sorghum silage. So ganun po yung transition process. Ganun din po sa concentrate. Kung gusto niyo pong mag-introduce, dahan-dahanin niyo po. So kung naubuson pa kayo ng Copramil at gusto niyo puro darak na lang, which is pwede naman, pwede po na dahan-dahanin po ninyo. At kahit po sa mga bagong dating naman po na baka, kasi nasanay po yan sila na kumain ng damo, gusto po niyo po lagyan ng rice bran o yung darak. By the way po, magkaiba po yung rice bran at saka rice hulls. Yung rice hulls po, yan po yung ipa. Yan po yung balat po ng palay. Hindi po maganda yan para sa baka. Kasi napakataas po ng silika niyan. Ang silika po ay yung katulad po yan ng ginagamit na ingredients para po sa paggawa po ng glass or ng baso na nababasagin. So could you imagine yung silika po, mag-accumulate po yan at nagkakaroon po ng rumen impaction, nagkakaroon po ng bara doon sa rumen dahil mabigat po yan yung ipa na yan pag nakumpak na po yan doon sa loob ng rumen at nagkakaroon po ng barado, yung tinatawag po nating rumen impaction. Kaya wag po kayong gumamit ng ipa, ang gamitin po ninyo ay darak, yung rice bran, hindi po rice hulls. So, kung gusto niyo po yung baka po niyo, isanayin po ninyo, hindi po kailangan ihalo sa tubig yan. Again, sabi ko nga po, wag niyo pong gawing parang baboy ang inyong mga baka. Ang gagawin lang po natin dyan, mga kabaka, ay kumuha po kayo ng damo na kinakain po nila. Umpisahan niyo po, kalahating kilo po ng darak, ihalo po ninyo. Hindi po yan mapapansin ng baka dahil ang kanila pong atensyon ay doon po sa pagkain ng damo. And then in 3 days po, pag nasanay, gagawin nyo na pong 1 kilo. And then in 3 days po, gagawin yung 1.5 kilo. And then on the 4th day, gagawin yung, on the 10th day ay gagawin nyo na pong 4 na kilo. So dahan-dahan lang po yung sistema ng pagpo-process. So again, lahat po dapat ay nagkakaroon ng pagkakataon na mag-adapt po yung ating mga baka. At ang pang-apat niya po dyan, so unahin po natin, consistency sa pagkain, sa uri ng pagpapakain, sa oras ng pagpapakain. At kami nga po rito sa Australia, mga kabaka, kahit po yung location dahil sa dami po ng laman ng isang kulungan, 250 heads. Nakita po namin na pag mayroon pong mga location na hindi po namin nilalagyan ng pagkain, may mga baka po na may-ari ng teritoryo na yan na hindi po sila kakain dahil hindi po natin nilagyan yung kanilang teritoryo ng pagkain. So, importante po yan. And then, balance, damo, at saka concentrate, and then adaptation sa mga bagong pagkain. At yung tubig po ang napakahalaga. Again, 60 pataas po na litro ang kayang ubusin po ng ating mga baka. At ang masakit po dyan, mga kababayan, pag sinanay po natin yung ating mga baka na maliit po yung tubig na ating pinapakain, ay kaya po nilang mag-adjust. Kaya po nilang tiisin na uminom lang ng maliit. Kanya lang, yung ating profitability po ang maapektuhan. Pero pag sinanay po natin na laging mayroong tubig, ay kusa pong tataas yung kanilang water intake. So pag sinanay rin po natin sila na maliit ang pagkain, mabubuhay po sila na maliit ang pagkain. Pero matatamaan din po yung ating profitability. Kaya importante po na 24 hours mayroong malinis na tubig at 22 hours mayroong pagkain. So, ang sekreto po ng pagpapalaki ng baka ay una, pakain, pangalawa, rumen microbes, fermentation, which is magresulta po ng energy, at yan na po yung paglaki ng ating mga baka. So, sabi nga po, kung malusog ang rumen, mabilis ang paglaki ng ating mga baka. So, hopefully mga kabaka, pagdating po sa question and answer mamaya, ay may mga tanong po kayo at kinakagalak ko pong sagutin yung mga tanong na yan. Pero, of course, for the meantime po, gusto ko pong ipakita sa inyo yung ang aming page sa YouTube at saka sa Facebook, Great Arc Farm ni Kabakang Arnel, kung saan po ay tuloy-tuloy po tayo at halos araw-araw po tayo nagbibigay ng mga bagong kaalaman para po sa ating mga kababayan. So, again, hinihingi ko po, baka po sa ngayon gusto nyo po kaming i-follow, in-like,
yung aming page at ang aming YouTube channel para naman po ay sa bawat bagong posting po ay ma-update po namin kayo. So again, ito po si Kabakang Arnel Corpus, ang apo po ng Pangasinan. So naimbag nga aldaw yo apo ket agyaman nak laon unay iti oportunidad nga intedyo na inted ni Secretary Manny Piñon tapno makashare iti experience kanyayo. So hanggang sa muli, aantayin ko po kayo sa question and answer portion po ng seminar na to. Agyaman na kapo, Diyos ti Agnina.